Tao nga ba si Kristo o Diyos nagkatawang tao? Unang-una po mga kababayan, ang pag-aaral po ng Biblia, kinakailangan po basahin po natin entirety, kabuuan ng salita ng Diyos. Entirety po. Kasi po ang kabuuan po ng salita ng Diyos, katotohanan. Babasa po tayo ng talata. Ang kabuuan ng inyong salita ay katotohanan, at bawat isa ng inyong matutuwid na katulan ay magpakailanman. Sa ating talata na binasa, ang kabuuan pala ng salita ng Diyos ay katotohanan. Kung mag-aral po tayo ng karunungan ng Diyos, kinakailangan alamin po natin ang buong istorya ng Biblia. Kabuuan po. Ngayon po, ang ating pong Bible study, ang ating tatalakayin, entirety po na nasulat sa Biblia. Pero bago po yan, babasahin po natin yung mga ginagamit ng mga ministro o pastor na nagsasabi, tao si Kristo. Babasahin po natin yung mga talata na pinalitaw nila na tao si Kristo. Babasa po tayo sa Aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 40. Datapwat ngayon, pinagsisikapan ninyong akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Sa talatang ito, nakalagay taong nagsaysay sa inyo ng katotohanan. Ngayon, nabasa ng mga pastor, sinaksak agad sa kanilang sarili, tao si Kristo. Ngayon, dinugtungan pa doon sa Lucas, Kapitulo 24, versikulo 39, para palitawin talaga na tao si Kristo. Yun po ang teknik po ng mga bulaang pastor o mga bulaang propeta na nagsilitaw po sa sanglibutan. Ngayon, babasahin po natin yan. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Dito naman sa talatang ito, may laman, may buto. Ikinabit doon sa John Kapitulo 8, versikulo 40, na taong nagsaysay sa iyo ng katotohanan. Yung taong nagsaysay sa iyo ng katotohanan, kinabit dito sa Lucas 24:39 para palitawin tao si Kristo. Kasi po, ang ipinangaral sa inyo, sa kaligitnaan at tatapos lang na istorya ng pinikula o ng Biblia, hindi po sila nag-start doon sa pasimula. Kasi po, ang ating Panginoong Jesucristo, dalawa po ang kalagayan. Sa Aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 6, sabi doon, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ibig sabihin, may dalawang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanilang lang pong ipinangaral sa inyo na ginagamit na sitas para palitawan si Kristo tao, yung kaligitnaan ng istorya at patapos na istorya, yung nagkatawang tao na si Kristo. Tapos ipinangaral nila para palitawin na tao si Kristo. Yung pong mga ganyang mga style po, mga anti-Kristo po yan. Babasahin pa natin ng mga ilang sitas nila na pinalitaw nila si Kristo tao. Kahit nasa langit, tao pa rin. 1 Timothy Kapitulo 2, versikulo 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ito po mga talatang ito, nabasa ng mga pastor at mga ministro, isinaksak na agad nila sa kanilang sarili upang palitawan si Jesus Christ tao. Kasi nakabasa sila ng ilang sitas. Tapos ipinangaral nila tao si Kristo, mga anti-Kristo po yan. Ngayon, mag-umpisa na po tayo. Pero mag-umpisa po tayo sa pasimula. Huwag po tayo mag-umpisa sa istorya sa kalagitnaan at patapos na istorya ng pinikula. Siyempre, kung manood po tayo ng pinikula, kinakailangan pasimula hanggang sa ending. So ngayon, babasa po tayo ng talata sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 1. So, nang pasimula siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Yun palang salita na sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Yung palang salita, Diyos. Nakuha niyo?
Ngayon, kung ibaba nyo sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 14, at nagkatawang tao ang salita. Yung palang salita na Diyos, nagkatawang tao. Sino nga ba itong salita na Diyos na nagkatawang tao? Tapos, kung ipagpatuloy mo, at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong na Ama. Napuspos ng biyaya at katotohanan. Sabi po sa sulat ni Apostol Juan, nang pasimula siya ang berbo. Yung berbo kasi salita. At ang salita ay sumasa Diyos. Tandaan, at ang salita ay Diyos. Salita, Diyos. Sa 14, nagkatawang tao pala yung salita ay Diyos. Yung salita na nagkatawang tao ay Diyos. Diyos pala yun. Babasa tayo sa 1 Timothy, Kapitulo 3, versikulo 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. God was manifest in the flesh. Uy, yun palang Diyos, nahayag sa laman. Tamang-tama yung sinabi ni Apostol Juan sa Aklat ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 14. Nang pasimula, siya'y salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Pagdating sa Aklat ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 14, at nagkatawang tao ang salita. Yung salita na ay Diyos, Diyos pala yung salita, nagkatawang tao. Tamang sinabi ni Apostol Pablo, magkarugtong talaga, no? Sa 1 Timothy Kapitulo 3, versikulo 16, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Yung salita ay Diyos, nagkatawang tao. Yung salita, Diyos, nagkatawang tao, nahayag sa laman. Diba? Pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sino kaya yung salita ay Diyos at nagkatawang tao? Ang salita, yung Diyos. Tapos sa 1 Timothy Kapitulo 3, versikulo 16, ang Diyos na hayag sa laman. Babasa po tayo ng talata sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 47. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Sabi ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Sino kaya itong karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga propeta at mga apostol? Yung karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga propeta at mga apostol, yung salita ay Diyos na nagkatawang tao, nahayag sa laman. Sino kaya to? Tapos, yung salita ay Diyos na nagkatawang tao, Diyos ay nahayag sa laman. Yun yung karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga propeta at apostol. Sinong magsusugo ng mga apostol at propeta? Sa Mateo Kapitulo 10, ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang una ay si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningilay ng buwis, si Santiago na anak ni Alpio at si Tadio, si Simon na Kananyon at si Judas Iscariote, na siya rin sa kanya'y nagkanulo. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. Ay, si Jesus pala yung karunungan, no? Napakaliwanag.
Sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 49, yung palang karunungan ng Diyos, magsusugo ng mga propeta at mga apostol. Yun palang karunungan ng Diyos. Si Jesus pala yun. Sabi kasi dito, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. Ibig sabihin, yung palang salita ay Diyos, nagkatawang tao, God, na nahayag sa laman, karunungan ng Diyos, magsusugo ng mga propeta at ng mga apostol. Si Jesus, katunayan na si Jesus Christ po yung salita ay Diyos na nagkatawang tao, na God was manifest in the flesh, na karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga propeta at ng mga apostol. Babasa po tayo sa 1 Korinto Kapitulo 1, versikulo 24. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Yung palang sa Aklat Lucas Kapitulo 11, versikulo 49, yung karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga propeta at mga apostol ay si Jesus. Galing yon sa sinapupunan ng Ama. Sa John chapter 1 verse 18, sinabi ng Biblia, galing sa sinapupunan ng Ama, John 1:18. Si Jesus Christ kasi, ipinanganak ng Ama. Sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 4-5. Ngayon, ang Ama ay Espiritu. Sa Aklat ni Juan, Kapitulo 4, versikulo 24, God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Yun galing si Jesus Christ sa busong ng Ama, ipinanganak ng Ama. Yun ang unang kalagayan ng ating Panginoong si Kristo, Espiritu. Ngayon, ang pangalawang kalagayan niya, mabasa po natin sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 18. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, nagdadalang tao si Maria upang si Kristo, yung salita, nang pasimula sa salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos, para yung salita magkatawang tao. Gumamit po ang Diyos ng kasangkapan upang siya ay magkatawang tao. Yun na nga yung si Maria. Para magkatawang tao yung salita, yung si Jesus, siyempre gumamit sila ng kasangkapan. Yung si Maria nga, sa pamagitan ng banal na Espiritu, nagdadalang tao si Maria, ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kaarawan ni Herodes, sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 1, sa Bethlehem ng Hudiya, sa pasabsaban, sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 9, may mga pastor na nagpastol. Kumbaga summer, hindi po December. Diba? Ngayon, siyempre na siya sa katawang tao. Mayroon na siyang butot laman. Diba? Kasi pinanganak siya sa laman. Sa pangalawang kalagayan niya na kay Maria. Kaya sinabi ng John 8:40, ang taong ito ay nagsaysay sa inyo ng katotohanan. Pero ang kanya pong pinanggalingan, Espiritu. Mula po, tagalangit po siya, mula po siya sa Ama. Sa John chapter 13 verse 3, ito na yan sa John chapter 6 verse 30 to 40. Bumaba po siya mula sa langit, hindi po siya taga-sanglibutan. Gumamit po siya ng kasangkapan upang magkatawang tao po siya, upang magkaroon po siya ng buto at laman, kagaya ng tao. Nakuha niyo po ba? Ngayon, balikan po natin. Ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo sa John 17:3, ang Ama ay isang tunay na Diyos. Kasi si Jesus Christ na nasa lupa. Kaya pinakilala niya ng Ama ay isang tunay na Diyos. Ngayon, yung umakyat na siya sa langit, Colosas Kapitulo 3, versikulo 1-2, na siya sa kanan ng Ama. No? Ngayon, yung mga apostol naman, ipinangaral ang ating Panginoong Jesucristo, tunay na Diyos. Yun na nga itong nasa sulat ni Apostol Juan. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pag-unawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, si Jesucristo yun. Kasama na yun ng Ama.